Magandang araw po mga kalaylay. So ito yung pangalawang episode ng ating kalaylay na vlog. So ngayon po ang i-share ko sa inyo yung aking maintenance. Meron na ho ba kayong maintenance? No? So again, banggit ko nung unang episode natin na ako ay nearing 70 na. So 69 this April. So but nung tumungtong po ako ng 60 or 40s, late 40s, may mga nararamdaman na po ako niyan. So, andyan na may mga, dahil siguro sa lifestyle, no? Lagi naman pagka yung meron tayong ibang nararamdaman, lifestyle talaga ang kanyang nagiging, kumbaga dito nag-uumpisa, na mag-deteriorate ang ating kalusugan. So, pag sinabi mong lifestyle, unang-una hindi ako pala inom kaya lang talagang sa pagkain ako, Diyos ko po, wala akong disiplina sa pagkain minsan, lalo yung kabataan ko kasi nga ako ay traveling salesman bago po ako naging professor, yun, so therefore kaya talagang sa bagay pagkabata ka, wala kang you don't have any qualms, wala kang pakialam, di ba? Parang ganon sa kinakain mo, lalo sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Pag tayo ay nasa biyahe, we try everything, na kailangan ay experiment natin at tayo ay ating tikman kung ano yung mga may offer ng bawat lugar dito sa Pilipinas. The entire Philippines talagang umikot po tayo dyan. Now, so ngayon po at present, ay naku, ang aking base po sa aking laboratory, at saka sa aking consultation sa aking doktor, ay tumaas po ang aking cholesterol, ay tumaas po ang aking sugar, and the rest mga leading into yung mga epekto po ng yung sugar mo, saka cholesterol mo, potassium, yun po. So therefore, ngayon po ay meron akong binigay sa akin ng aking doktor na ito yung parang maintenance, so sa umaga, sa tanghali, sa gabi. So ngayon po kasi nga medyo tumaas po ang aking sugar ng 263, na dapat ay 90 lang. 90 to 100, you can just imagine, 263 kasi nga that was kinuha ito ngayong January lang, after Christmas. Siguro ito yung ang dami kong iniinom na wala akong, minsan nagsistop drinks pa ako, pero hindi ganun kadami, but syempre dahil nga yung ating how do you call it, metabolism natin bilang kalaylay ay talagang mahina na, kumbaga. So we are susceptible dun sa mga resulta na recently ay aking na diagnose ng ating doktor, base dun sa laboratory results. Okay. Now, so ngayon, dati once a day lang yung akin metformin. Kasi considered na tayo, diabetic, So there. So therefore, ngayon 3 times a day na ang ating metformin. Tapos sa umaga, yung sitagliptin, kasama siya. Sitagliptin, parang dalawang composition daw yata siya na mas stronger sa metformin. So therefore, yun ang inano niya kasi nga tumaas so there. Now sa tanghali naman ang ginawa niya ay sa metformin isinama niya ang losartan, so losartan tapos metformin, and then sa gabi naman ang ginawa niya ay metformin at clopidogrel, so probably dahil nga sa dugo, high blood and everything, so para maiwasan po. So ito yung mga parang titignan natin, babalik po ako sa kanya ng January, February, March, mga March, every quarter kasi nagpapatingin ako ng laboratory. Sa edad po natin ngayon ay mga kalaylay ay dapat conscious na tayo, kung gusto nating medyo humaba pa ang ating buhay, kasi alam mo naman ngayon anytime na po tayo naka-raffle na tayo. Mababalitaan nga natin na napakaswerte po natin at sa mga kasama kong ngayon ay kasabay kong kalaylay so I think swerte na po tayo at umabot po tayo sa ganitong edad, kasi marami tayong nababalitaan 40, 50s, early 60s, yan na, nagbabakasyon na,
So, ako, ready naman tayo. But ako'y panalangin ko sa Panginoon kasi ang dami pa nating natutulungan sa ating community. May advocacy ko po tayo, no, patungkol sa pagprotekta sa kalikasan. So, i-discuss ko rin po yan later on for you to be able to be inspired. Ibig sabihin, hindi ho tayo titigil, no, ng pagtulong sa community, ng pagpapaalala sa ating mga komunidad, at, inspiring people, no? Inspiring people, the youth, the not so youth, tsaka yung mga kalaylay na katulad natin. Parang parang hindi tayo mapakali, lalo pag nasa dugo na natin ang makihalubilo at tumulong sa ating maaabot ng makakaya. So, i-discuss ko po sa inyo yan. So, so I would like to encourage you even, tayong mga kalaylay, na gumawa po tayo ng isang advokasya na makikinabang po ang sangkatauhan. So, yun po mga kalaylay. So, yun lang. So, ang topic natin ngayon ay kung paano natin pananatilihin ang ating kalusugan. So, in fact, ito nga yung ito ang aking reseta. Ayan po. Ayan. Ayan po. So, araw-araw yan. Diyos ko, ewan ko, bahala na. Tapos, ito pa, nasa likod niya. Ganun. On top of this, na parang maintenance, ang mga preventive medicine, may mga, rin tayo, may mga vitamins, Yan. So, vitamin C, vitamin E, D, lahat from A to Z, parang gano'n. Potassium, gano'n. Ay, naku, at meron pa rin akong abangan nyo ang aking kwento patungkol naman sa pagpunta ko recently sa Amerika, no? Ako ho'y hinimatay. Hinimatay po ako, no, sa Georgia, no? Doon sa Georgia po. Abangan, ikukwento ko po sa inyo in detail sa susunod nating episode. Sige po mga kalaylay, thank you, subscribe, share, and comment.